Marami po sa atin may nararamdamang sakit, di ba? Sari-saring sakit, nakapunta na tayo sa maraming doktor, umiinom na tayo ng mga gamot, pero hindi pa rin tayo gumagaling. Di ba? Kaya magtuturo ako ng bukod sa regular na gamutan ng doktor, dagdagan natin ng healing, pwedeng spiritual healing, pwede natin sabihin ayusin yung mga negative emotions. Bali po, dagdag tulong lang to. Baka ito ang cause. Baka ito yung dahilan. Kaya ayaw gumaling-galing yung sakit sa puso, yung sakit sa tiyan, yung arthritis, laging sobrang sakit. Kasi nga, kung bukod sa regular na gamutan, pag hindi natin inalis yung negative emotions, stress, negative emotions, pwede yan makadagdag sa problema natin. Ayan, no? Sobrang galit. Siyempre, pag galit, high blood ka talaga niyan, di ba? Sobrang pag-aalala, sobrang takot, sobrang lungkot, sobrang nervyos. Pag nervyos, usually, tiyan ang tinatamaan eh. Sobrang stress at na-shock. Yan. Negative emotions, paano muna siya nagdudulot ng sakit? Mamaya, ituturo natin ng tips paano umayos. Pag chronic stress, usually connected sa high blood yan. Cholesterol, tumataas din. Irritable bowel, makulo lagi ang tiyan, parang madudumi ka. Peptic ulcer. Kung may depression, may anxiety, mas mahina yung immune system. Mabilis tamaan ng sakit. Mabilis magkatrangkaso, magkapulmonya. At kung may depression, mas masakit yung katawan. Kung yung sakit parang 5 out of 10, ang tindi ng sakit. Kung may depression ka, baka abot ng 7 o 8 out of 10. Kasi nga, nakakadagdag ng kirot yung depression. Negative belief, laging inis, negative mindset. Siyempre, pag negatibo na puro iniisip mo, unhealthy na yung behavior mo. Lalala din yung mga sakit mo. Laging galit, siyempre na-high blood. Pag sobrang galit, tataas blood pressure, mas na-heart attack. Social isolation, wala kang kasama sa bahay, maraming kaaway, hiwalay. Siyempre, pag nakahiwalay, depression, anxiety, at ayon sa pag-aaral, mas maaga na mamatay pag isolated. Fear and worry, lagi nag-aalala, usually, tiyan ang problema. Acid reflux, di ba? Pag stress tayo, mas nagre-reflux, mas kumukulo ang tiyan. Guilty, shame, pag masyadong guilt, minsan doon nagda-drug abuse, substance abuse. Ayan, no? Low self-esteem. Tingin nila wala silang confidence sa sarili. Nandun yung mga eating disorder eh. Yung anorexia, hindi kumakain. O yung iba, kain ng kain tapos sinusuka yung kinakain nila. Ayan, no? Poor health outcomes din yan. So, nag-uumpisa sa negative emotion, nakakadagdag sa sakit natin. Kaya ayaw gumaling. Ayan, no? Anger, resentment, pati yung mga autoimmune. Yung mga autoimmune disorder, yung katawan natin ang sumisira sa katawan natin eh. Yung mga lupus, psoriasis, rheumatoid arthritis, multiple sclerosis, yung katawan mo nag-a-attack sa sarili mo. So, kadalasan nito, stress-related. Pag mas stress yung tao, mas lumalala yung sakit. Pati ito, anxiety, irritable bowel. So, pag-aayusin natin yung pag-iisip natin, magbibigay tayo ng mga tips paano ayusin yung pag-iisip natin, mas lalakas tayo, mas mababawasan ng sakit sa katawan, mas maganda focus natin, mas nakaka-focus tayo sa trabaho, sa gawain natin, sa mission natin sa buhay, mas makakatulog tayo na maayos. Siyempre, pag mas maayos ang tulog, mas maganda yung pakiramdam. Ano benefits ng spiritual healing na maalis mo tong galit, inis sa buhay? Less stress, less anxiety, maganda mental health, lalakas yung katawan mo, mas di ka tatamaan ng infeksyon, ng sakit. Yung kirot na babawasan, ayan, no, pwedeng imaging, meditation, prayer, nagre-release ng happy hormones. Mas healthy ang behavior mo, pati puso mo, mas aayos, mas happy ka. More coping skills at marami magsusupport sa iyo.
pwede natin gawin, i-reframe yung isip natin, di ba? Hindi natin maiiwasan ang negative thoughts, lalo na sa social media. Maraming magbabash, maraming kaaway, maraming bad news. So, pwede mo gawin, parang pinapanood mo lang sarili mo. Watcher ka lang. O just say no, wag mo na lang basahin. Sabi ko nga lalo na kung meron kayong mga followers, wag niyo na lang basahin yung comment. Hayaan niyo na lang siya. Kasi wala naman tayong magagawa. Wag na tayong ma-trigger. I-distract mo sarili mo. Pwede mo naman sabihin, let's say, may negative dumating, di ba? Choice naman natin kung papatulan natin o wag natin papansinin. Kasi kadalasan naman yung mga naninira, hindi naman talaga tunay yung sinasabi nila Gusto lang manira Hayaan na natin sila. Merong way malampasan itong mga negative. Ito, isang technique lang to. May kanya-kanyang technique to Merong mga exercise, may deep breathing, paghinga. Pero ito, makakatulong to. Tingnan nyo yung mga tips, baka makatulong sa inyo. Merong medical tips, common sense tips, merong spiritual healing tips. Stay hydrated, very common, di ba? Inom ng maraming tubig. Mag-focus ka lang sa joy and gratitude. Papasalamat tayo sa blessings natin. Shake and move your body, more exercise, more galaw. Journal, ilabas yung sama ng loob, sinusulat. Deep belly breathing, hinga malalim, papalakihin yung tiyan, belly breathing. Meditation, eat fresh foods, di ba? Mas healthy yung pagkain, mas okay sa pag-iisip. Spend time with nature, nakaka-relax sa puno, sa dagat, pamparelax yun. Meron ding healing frequencies. Pwede nyo i-try. Marami yan sa YouTube. Kasi yung brain natin may brain waves May alpha, may gamma waves. So, baka makatulong. May mga sound daw na nakakatulong dun sa utak natin. Check nyo, healing frequencies. May mga special hertz yun Wala namang masama, subukan. Kung di ka na gumagaling dun sa sakit mo, di ba? Dagdag tulong lang naman to sa gamot mo. Hindi ko naman sinabi tigil nyo gamot nyo. Tuloy nyo lang. Internist ako, cardiologist ako. Tuloy nyo lang yung gamot nyo. Dagdag nyo lang to. Baka dito kayo gumaling. Depende nga sa negative energy natin o positive energy natin, dun nagkakaroon ng problema Kung masyado tayong galit, dito tayo walang pakialam sa kapwa, di ba? Naninira, suffering. Sobrang pride, sobrang selos, sobrang inggit, mag-struggle ka. Pero pagdating dito na medyo mabait na tayo sa ibang tao, hindi na tayo nakikipag-away, acceptance, willingness, neutral na lang tayo, kita nyo gumaganda na yung energy natin. Kung matulungin pa tayo sa kapwa, heart center, joy, and peace, mas maganda. So, try natin bawasan ito. Walang issue kung mayaman o mahirap. Hindi excuse na mahirap ako, wala akong pera, kaya pwede ako dito maggalit-galit Ay, ito nga secret Kahit nga mahirap, pag inangat mo nga yung vibration mo, yung energy mo, mas magiging masaya rin yung sarili mo at ibang tao. Common sense tips lang naman to Like ganito, healthy foods, ingest plants as food, stretching, paghinga, okay? Meditation, magpasalamat sa blessings, tumulong sa kapwa, stop watching TV o yung mga masyadong entertainment lang kasi minsan paikot-ikot lang spend time with nature. Mga basic tips lang to. Like itong 6 na to, simpleng-simple, mahirap sundin. Love your neighbor, marami. Never hate, nako, bagsak lahat dito. Maraming galit sa vlogger, influencer, artista, politiko. So, ito pa lang, bagsak na tayo. Give generously. Live simply. Hindi dapat maluho. Diba? Kung may ibang taong maluho, hayaan mo na siya. Kung may ibang taong salbahe, never hate pa rin Kung may ibang taong nakikipag-away, magnanakaw, never hate pa rin Kasi pag hinate natin yung magnanakaw, di ganun na rin. Yun na rin ugali natin. Forgive quickly and pray every day. So, 6 ang kailangan.
May isang formula tinuturo, pwede nyo i-try. Sasabihin nyo, ano naman gagawin ko sa buhay ko? Ano mission ko sa buhay? Ayon dito, pag hindi mo nahanap yung mission mo sa buhay, hindi ka masaya. Kaya maraming sakit. So, pag nagagawa mo yung gusto mo, nawawala yung sakit mo pag happy ka. So, 5 tips. Ito lang daw, complete formula. Number 1, hanapin mo anong bagay na very excited ka, na may passion ka, sobrang exciting. Gawin mo yan everyday. Kung passion mo magpainting ka, magturo, like ako, magturo, tumulong, kung ano man yung passion mo, gumawa ng painting, kumanta, whatever, di ba? Manggamot, magturo, ano man yung feeling mo masayang-masaya ka, yun ang gagawin mo. Do this to the best of your ability, tuloy-tuloy lang yan habang buhay. At hindi kailangan may pera. May pera o walang pera, it does not matter. Dapat happy ka doon. No? Huwag mo isipin, pag ginawa ko to, magagalit yung ibang tao. O pag ginawa ko to, maiinis. Total, wala ka naman sinisiraan. Nilalabas mo lang yung sarili mo kung ano ka Kung ano ka Choose to remain in a positive state kahit anong mangyari. Ito mahirap. Kahit maraming negatibo nagsasabi, mali yan, mali paniniwala mo, sige ka pa rin. Tapos, ito yung isang problema. Kaya marami nag-aaway sa atin. May kanya-kanyang belief system. May kanya-kanyang pananaw. Sasabihin nung isa, ako lang ang tama. Kayo mali. Dito lahat ang gera, away. Kaya dapat, kung ano man opinion ng kabila, kahit totally opposite sa'yo, okay lang. Yes ka lang, makinig ka lang, di ba? Hayaan mo siya, yun ang paniniwala niya. Mag-yes ka lang, di tuloy mo lang sa'yo, tuloy lang niya sa kanya. Hindi kailangan mag-away kasi may kanya-kanyang belief system. Tingnan nyo, mas maganda nga open mind Sample ko lang na kami nga ni Doc Lisa, matagal na kami dito, matanda na ako dito. Kami noon pa, pakita ko lang, ito 30 years ago na nagcha-charity na kami talaga, 25 years na. Ito, 2002 pa to, tuloy-tuloy lang kami niyan Doon lang ako happy. Wala namang social media niyan, wala pang monetize, wala lahat. Wala pa lahat, bagong doktor lang ako niyan. So, umiikot kami, tumutulong kami, bata pa kami niyan, I think 20 plus years ago. Happy lang kami. Happy lang kami. Wala pang Facebook niyan, wala pang YouTube niyan. Okay? Ito, nung pandemic, tumulong din kami, more than 1,000 plus. Marami na kami tinutulong, even before. Pero ngayon sa age ko, hindi ko na pinopost Parang natapos na ako sa stage na yun Natapos na ako sa stage. Ngayon marami kami tinutulungan, yung mga special child, yung mga senior, at iba pa nakikita ko. Hindi ko na kailangan i-ano pa Mas maganda ito. Diba? Okay na yung mga bata, sila na lang tumulong, wala namang masama, ipakita nila yung tulong nila. Pero sa stage ko, dito na tayo. Ang point ko, mas open mind tayo. Ito yung problema sa kababayan natin. Maraming close mind kaya maraming away. Pag open ang mind mo, marami ka madidiscover, maraming possibilities. Kung wag mo lang i-insist yung gusto mo, dito siguro 90% ang away at mga bad comments dito mag-uumpisa. Kanya-kanyang belief, kanya-kanyang religious belief, ang daming religion sa mundo mag-aaway talaga yan. Ang raming political group, maraming political na tao, pag ito pinag-usapan, mag-aaway talaga. Mag-aaway. Kaya nga, dapat open lang tayo kung ano man paniniwala niya. Huwag na nga pakialaman yung iba. Kasi nga, mas open tayo, mas marami kang madidiscover, matututo ka. More knowledge. Yung problema mo, malay mo, may opportunity. Nakinig ka sa ibang opinion Yung mga failure mo, walang pera, lugi, daming utang, at least mas open ka sa ibang ideas. Maraming sakit, baka mawala yung sakit, maging more successful. Kasi nga, may nagsasabi, kaya daw tayo nagkakaroon ng sakit, kasi mali yung ugali natin, mali yung emosyon natin, hindi natin na-align dun sa pinaka-goal natin sa buhay. Saan po nakatulong to? Ma-open ang mata natin. So, bukod sa regular na gamutan, dagdagan pa natin nitong spiritual healing,
halu-haluhin na natin para totally gumaling tayo sa ating mga karamdaman. Salamat po.